Welcome back mga kabayan! Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Isang mainit na usapin ang umusbong ngayon sa bansa matapos ilang paso ni Atty. Harry Roque ang mag-asawang sina Presidente Kuting at Lizata Nasmags, pati na rin si House Speaker Tambaloslos sa kanyang pinakahuling pahayag. Sa isang press conference na ginanap kahapon, hindi nagdalawang isip si Atty. Roque na ilabas ang kanyang mga akusasyon laban sa mag-asawang Kuting at Smags na aniyay may mga katiwaliang kinakasangkutan. Ayon sa kanya, hindi na maaaring mabulag-bulagan ang taong bayan sa mga anomalya na nangyayari sa ilalim ng administrasyon ni Presidente Kuting. Dinagdagan pa ni Roque ang unang ginang. Si Lizata Nasmags ay sangkot sa ilang illegal na transaksyon na nagdulot ng malaking perwisyo sa kaban ng bayan. Hindi na bago sa atin ang mga ganitong balita, ngunit kailangan natin ng konkretong aksyon upang mawakasan ang ganitong mga gawain. Anya. Hindi rin nakaligtas sa kanyang mga banat si House Speaker Tambaloslos na ayon kay Roque ay may kinalaman sa pagpapalaganap ng mga peking balita at propaganda na naglalayong linangin ang publiko or linlangin ang publiko. Ang kanyang mga kilos ay walang pinagkaiba sa isang traidor na nagpapanggap na kaibigan ng bayan. Dagdag pa ni Roque. Sa kabila ng mabibigat na mga akusasyon na nanatiling tikumang bibig ng mga kampo ng mag-asawang Kuting at Smags, pati na rin si House Speaker Tambaloslos, wala pa silang opisyal na pahayag ukol dito, samantala ang mga mamamayan ay naghihintay ng mga susunod na hakbang ni Atty. Roque at ang posibleng mga aksyon ng mga kinauukulang ahensya upang imbestigahan ang mga paratang. Patuloy ang pagtutok ng publiko sa isyong ito habang naghihintay ng malinaw na resulta ang hustisya. Tiyak na magdudulot ito ng malaking pagbabago sa political landscape ng bansa sa mga susunod na araw. Para sa karagdagang balita at updates, manatiling nakatutok sa aming news channel. At kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Administrasyon na to talagang kitang-kita naman na tinitira sa mga Duterte. Hindi ko ibig sabihin sumasang-ayon, nagkakaroon kayo ng chemistry ng administrasyon at kayo. Maging yung mga opposition sinuka ho yung inyong mga previous pronouncement itong si Risa Hontiveros, di ba? Kaya hindi ho porket yung administrasyon na to galit sa mga Duterte, pagka nagsampa kayo ng kaso, tinitingnan rin naman ho yan kung nasa tama yung mga pinagsasampa nyo na yan. Kasi dito sa post ng News 5, nagsampa ng drug smuggling complaint sa Department of Justice si dating Senador Antonio Trillanes. Fourth, laban kay na 1st District Davao Representative Paulo Duterte Manscarpio, dating Custom Commissioner Nicanor Paeldon. Ba't si Paeldon kasali dyan? Dati siyang BOC. Naku po. Yan na, mga kababayan, hindi ho natin mawari. Ano ba laman ng mga papel na yan? Ba't ang daming mga papel? Baka ano lang yan, nakaprint lang sa harap. Magkakamukha lang naman yung yung pinaka front page Sa tingin ho natin, inano lang to, inimprenta lang to para maipakita na napakarami. Hindi porket maraming papel sa harap, Totoo na ho kagad ang sinasabi. Kailangan nyo hong pakasuriin, lalo na pagka yung mga statement nanggagaling dito kay Antonio Trillanes. Bagay, no, wala naman talagang yung tao na yan. Kasi ngayong mga panahon na to, nagnanasa ho yan ng panibagong posisyon sa pamahalaan. At kitang-kita naman ho na wala na ho. Tapos na ho ang political career nitong si Antonio Trillanes. Nakita na ho ng ating mga kababayan ang tunay na kulay nitong mama na to. Kaya tingnan natin kahit ano pang pagpipilit nitong si Trililing na makabalik sa politika. Kung ano lang ho, kung papipiliin lang ho yan, gusto ho niyang maging presidente, ang mama na yan. Kung pwede lang ho siyang makabalik sa Senado, sa tingin ho natin, bumalik na ho yung mama na yan kasi hindi lang ho talaga kaya. Hindi na lang ho talaga kaya. Kaya balita natin, mayor ho ang tinatarget ng mama na yan dyan sa Caloocan. Pero
tingnan naman ho natin, marami pa ho sa ating mga kababayan dyan sa Caloocan na nasa tamang kaisipan para hindi boto yung si Senator Trillanes. Nasa inyo yan. No, kung maging mayor niyan, good luck na lang sa inyo. Ito mga kababayan, panoorin na ho natin ang pinakalitas na kaganapan dyan sa House of Crocodile. Ayan. No, pakinggan ho natin itong si Johnny Pimentel at itong si dating presidential spokesperson Harry Roque. To former Secretary Harry Roque, Yung! well, you just have heard the statement of Yusek Gilbert Cruz that linking you to the said Chinese nationals. Kilala niyo po ba itong dalawang tao na nahuli ng PAOK? Hindi ko po kakilala itong dalawang tao. In fact, yung isa, sabi naman po ni Yusek, ay kakarating lang na bansa ng July, yung babae. Yung isa, pagpapakilala niya, ay siya'y Cambodian. No? So, hindi ko po kilala kung sino yung Cambodian na yan. Pero actually, Manong Johnny, just to facilitate things, inaamin ko po that I have an interest in the corporation that owns the house. Hindi ko naman po dininay ito sa Senado. Ang problema lang po talaga is we're in the process of distributing property within the family. And right now, hindi po sa akin talaga yung property. But, nagkasundo po kami na talagang I want to retain this property. So ngayon po, ang nag-aari ng property ay, sandali po, kunin ko lang yung pangalan, ha? At, So, former Secretary Harry Roque, you admit that you have an interest in this house I by have an virtue of po. the corporation owning this house. Yes po, ang may registered owner po nito is Page 2 Lot 37 Pinewood Holdings Incorporated. In turn, it is owned by a holding corporation called Biancham. Now, ang totoo po nito, I will have no more interest in Biancham, according to our organization, but I will have full interest in PH 2 Lot 37 Pinewood Holdings as part of our division within the holding corporation. Pero ang punto po is, meron po kaming contract of lease na ang pumirma po ay isang babae. Ang pangalan po niya ay Yoon Wan. At ito po ay dated January 15, 2024. At dun po sa pirmahan ng contract of lease na notaryado, pinresenta po niya ang kanyang passport. Nakita nyo ho pinapaimbestigahan pa lang nitong si Pimentel kung sino talaga ang tunay na may-ari. Ilinatag na ho nitong si dating presidential spokesperson ang mga detalye doon sa bahay na kung saan nahuli yung sinasabi nila Chinese pero Cambodian naman pala. At yung isa ay kinokonekta kay Spokesari, hindi naman pala niya kilala. At require din po siya na magpresenta ng Alien Certificate of Registration para patunay na legal po siya sa Pilipinas. And I would like to submit a copy of this contract of lease to this body. And likewise, I don't think you have a copy of my contract of lease yet, so I will also provide this with to the PAOK. No? So para lang pong malinaw na dahil siya po ay naka-lease, hindi po ako nakaposisyon dito. Sino Pero, po, Mr. Roque, ang pumirma dun sa lease, contract of lease? ang pumirma po ay ang aking may bahay na si Myla Roque. So you are aware of this contract of lease? I'm aware of this contract of lease with this woman po. No? At ako nga po ang nagsabi na... But you have never met this person? I've met her po. So... I met her. In Kasi fact, kanina po, Mr. Roque, when I asked you, sabi niyo po, hindi niyo kilala. hindi po, yung lalaki po. Yung but lalaki now na you're Cambodian. telling this committee na na-meet mo pala yung Yung lessor. lessee po. Yung lessee. Oo, Oo. yung lessee po. Na-meet Oo. ko. In fact, hindi ko lang po na-meet. May isang beses pa na nag-lunch kami sa Los Angeles. No? So, wala naman po akong kaduda-duda na siya ay lehitimo. Siya ay extensively traveled at meron naman siyang ACR. Sa katunayan, she wants to be in complete compliance with the law. Kaya po ngayon, nung napaso ang kanyang ACR, umalis siya ng bansa at ang sabi niya sa akin, she's in the process of renewing her ACR. Pero ang tingin ko naging problema po rito ay itong babaeng ito na may Alien Certificate of Registration at merong passport, ang nakalagay po sa kanya single. So ngayon po, nagtataka ako kung ano talaga ang relasyon nila doon sa lalaki na nahanap sa aking bahay. No? Naku At po. nung nahanap nga po yung lalaki sa aking bahay, ito nga pong si Ana, no? Ang tawag ko sa kanya Ana kasi yun yung American name niya, hinanap ko at sabi ko, sino yan? Well, yun nga po, lumalabas na yung Cambodian pala ay isang partner niya, pero ang hindi ko naman alam,
hindi sila kasal, ewan ko talaga kung talaga siya ay nananatili doon. Pero meron po akong katiwala doon. Kasi po, natakot ako na kapag pinaupahan ko sa incheck, sa Chino, sorry po for the derogatory word. Minsan po kasi nung ako'y nasa gobyerno, nagreklamo sa akin yung mga residente na isang subdivision sa Parañaque, trinifer ko sa OIC na NBI, at ginagamit daw ang isang residential house bilang pogo. So, para nga po maiwasan na nagamitin ito for any other purpose, hindi ko po pinaalis yung katiwala ko doon. Nasa labas lang sila ng bahay, nag-aalaga ng hardin, nag-aalaga ng baka, at pinamamasbadan ko po kung ilan talaga ang pumapasok sa bahay. At ang sabi naman po nila, 3 hanggang 4 lang po ang talagang nag-i-stay sa bahay. At wala Mr. po Roque, talagang kailan ho activities. niyo nakilala itong lessee ninyo? Well, actually ako po, na-meet ko siya sa LA, kailan lang po. Tapos na-meet ko rin siya nung simula Wait. po, no? Mr. Chair, na-meet mo yung lessee, nasa LA ka. Hindi po. Nag-lunch kami sa LA. Okay. Nag-lunch po kami sa LA. When you met this person, this lessee, meron ng existing contract of lease o wala pa? Meron na po. Kaya ako po siya kakilala. Kailan po nag-start yung contract of lease ninyo, Ang Mr. date Chair? po dito ay January 15, 2024 po itong hawak kong kontrako. So prior to the signing of the lease contract, you never knew this person? Yung lalaki po. Pero yung Yung babae, babae, kilala ko na rin. Matagal na mukhang kilala to. Kakilala ko na rin po yung babae. Pero ang contract of lease po niya is January 15, 2024. With January 2024 yung contract of lease, so kailan na ho nyo nakilala itong taon to? Hindi naman po matagal. Kailan lang din po. Hindi ko lang po maalala talaga kung kailan. Pero kasi matagal na nilang gusto i-lease yung property. Ang balita Sino ko doon po ang nagrekomenda sa inyo itong person na ito? Well, sila po talagang mapursige na gusto nilang umupa. Ako, nung una, ayaw ko talaga kasi gustong-gusto ko po yung bahay ko, no? At palagi po ako doon sa lugar na yon, no? Pero nagpupumilit at ang nangyari, ako naman po ay nandito na sa Manila. Sabi ko, sayang naman, nabubulok. Sige, paupahan na, no? So, ito po, isasubmit ko po yung aking contract of lease. Yes, please do. Pero Mr. Chair, Vice Chair, can we also have the copies of those, Secretary Roque, yung incorporators? Wala po silang mapiga, no? Wala po silang mapiga. Itong Pimentel na to, ano ho to mga kababayan? Kung maikukonekta, mahusay yung mag-interpolate yan, lalo na pagka meron ho silang gustong i-connecta, meron ho silang gustong i-diin. Hindi lang ho nila madiin kasi hindi ho talaga konektado itong si Harry Roque, diyan sa ano na yan, diyan sa Pogo na yan. You said a while ago that there is a corporation. Opo. Can Royal you kindly submit also to the Hindi committee? ko po dala, but I can of course submit it. No? All right, thank you so much. Okay. Go ahead. yeah, Mr. Chair, please submit it, Mr. Roque. Ano? So it has been established, Mr. Chair, as per, of course, the admission of Mr. Roque, that he truly owns the house, no? Kasi hindi ka naman magpapalis. You're the one who signed the contract of lease. Well, we have Yung an wife interest mo, in the ikaw corporation po. nagpirma. Yung wife ko po, Di But naman you ko po nag-edit. tinatanggi naman yan, no? You already admitted earlier that Hindi ko by naman po- virtue of your owning the corporation, Yes po. which owned the house, so literally, kayo po may-ari nun. Now, Well, my the question corporation, is, Mr. Roque, since kayo naman ang may-ari nun, pinupuntahan din naman ninyo yon. I'm very sure, according to Mr. Cruz, doon sa mga neighborhood, nakikita po yung presence ninyo. Did you not do any due diligence getting the background of this lessee? I did po by asking for the alien certificate of registration. Hindi po ninyo tinanong kung saang negosyo, ano ba negosyo nila? Well, ang Because it seems that very oo. clear, kaya hinuli yan, i-involve talaga sa illegal pogo. ay hindi po. Hinuli po yan at ako po yung nakipag-ugnayan na sa Chinese Embassy rin dahil may wanted pala siya for financial fraud. Hindi po sa Pogo. So, malinaw po yun, no? At napahiya nga po ako sa Chinese Embassy dahil ako yung malapit naman sa kanila, no? At in-explain ko rin na wala akong kinalaman na meron palang pugante sa China na nanirahan dun sa bahay na yon, no? Pero malinaw naman po na sabi po sa akin ng embassy, kaya nga po siya nasalagay sa red list ng Interpol, it's because of financial fraud. I think it is P2P in fact. Hindi ko nga alam kung ano yung P2P, no? Pero P2P financial fraud, kaya siya
linagay po sa Interpol Red List. At hindi naman po dahil sa Pogo. So, At, Mr. Roque, Mr. Chair, wala kayong previous dealings nitong lessee. Wala po, wala po. May I ask Yusek Gilbert Cruz? Well, it has already been established, it has already been said, it's in the record that Mr. Roque owns the house. Do you think, Yusek Cruz, that Mr. Harry Roque is a person of interest, considering that the per lessee who is leasing his house is involved in illegal activities? Naku Do you po. think that Mr. Harry Roque will be a subject of investigation or should be investigated? With these developments, sir, we will include former spokesperson Harry Roque in our investigation. But of course, sir, we need documents coming from all the agencies involved to prove the ownership of the property. Okay, we will let you finish your investigation, ongoing pa naman ang ano. Now, let me go to the last matter. Masali na lang ako, Mr. Chair. Yesterday, Chairman Al Tenco was interviewed in Head Start. And he said that sometime last year, I don't know, last year or this year, that Mr. Harry Roque accompanied Miss Cassandra Leong to PAGCOR to assist her in the renewal of their license. Totoo po ba yun, Mr. Harry Roque? Manong Johnny, kung hindi po yun ang sinabi ni Chairman Altenco. But I saw it. Pero Hindi naman sa- nanood ako kahapon. That's all I did. Oo. Sa Before Senado going po. to ano. Manong, We can call May I Mr. remind the... Altenco, wait. and we can excuse me, Vice Chair. retrieve the files of the interview. It was very clear. Mr. Altenco said during the interview na Mr. Harry Roque accompanied Cassandra Leong with regards on the request for the renewal of their license because may $500,000 na hindi nabayaran kaya hindi ma-process yung license nila. And I don't think Mr. Altenco will go on nationwide TV telling lies. So we can retrieve that file of that interview. So, yung kanang tanong ko po, Mr. Harry Roque, totoo po ba yun? Attorney Roque, resource speakers, a reminder to address the chair. yes, Thank you so much. Mr. Chair, hindi po. 2 beses na po nag-testify si Chairman Altenco at nandito po si Attorney Fernandez na kasama po doon sa meeting. Hindi po ako lumapit kay Chairman Altenco on July 26, 2023 para kumuha ng lisensya. Linapit ko po siya, yung Cassandra Ong, para po magkaroon ng rescheduling of payment sa mga pagkakautang di umano dahil na-dispalkuhan yung Lucky South ng pambayad sa PAGCOR. Binigay daw po nila di umano sa kanilang representative sa PAGCOR na si Dennis Cunana yung pera at na-dispalko. At ito naman po ay 2 beses inulit Mr. Chair, ni Mr. Chairman Harry Roque, it Tangco po. pertains to the same thing. Ay, Sinasabi nyo, ang dinideny, ang tinanong ko sa inyo, totoo ba na nagsama kayo? totoo po, yun sinamahan po, ko yun po. po ang tanong ko. Opo, pero Now, ang sinasabi nyo, you are denying na hindi dahil dun sa renewal ng license, dun Tama sa po. bayad. But it's still the same issue dahil you cannot renew your license until Talagang nag-practice itong si Pimentel Ibang klase talaga. such time that the $500,000 will be paid. So ganun din po ang objective noon. Kaya sinamahan nyo siya para matulungan na mabayaran yung $500,000, but the ultimate objective is for the renewal of the license. Hindi po ba? Mr. Chair, hindi po. Kasi hindi pa po mapapaso yung lisensya at that time. At in fact, yung last hearing sa Senado, Yan na nga ho ba sinasabi natin Yan ang problema pagka nagmamahusay, di naman mahusay. Ito talagang si Pimentel. Galingan mo, sir. na meron pa silang lisensya which was granted by the previous administration and good for 3 years. So hindi pa po sila up for renewal. Okay. Yun lang po. That's besides the point. But you admit
that sinamahan po ninyo si Cassandra Leong sa PAGCOR to meet with Altenco. Totoo po yan. At paulit-ulit ko naman po yan. In-affirm din po, Mr. Chairman, sa Senado. So, Mr. Roque, Mr. Chair, ano ang relasyon ninyo kay Cassandra Leong? Are you a legal counsel? Are you a consultant? I am Why legal- did you have to... Ito hindi natin maintindihan itong si Pimentel. Nag-aral ho ba talaga to? Pinag-aralan ho muna itong issue o talagang kung ano-ano na lang ang pinagtatanong kay Spokes Harry para talagang maikonekta ang nagdang administration dito sa Pogo na to. Kasi ganun ho yun. Pag naikonekta kay Spokes, maikukonekta na ho sa Duterte. Nakita nyo ho yung matrix nitong si Ontiveros, di ba? Kay Spokes Harry, tapos kay Michael Ma, tapos kay President Duterte, Michael Ma, ganun ho yung matrix nila. Kaya inuunti-unti ho talaga mga kababayan. Kumbaga nililigaw na naman ho tayo itong mga walang yang to eh. Ang issue dito, napakarami ho mga kababayan. Doon sa nagdaang bagyong Karina. Kaya minamadali ho yung mga hearing na yun para matanggal sa kaisipan ng mga kababayan natin yung pinagmamalaking 5,500 flood control na walang nangyari. Diba? accompany Ms. Leong to PAGCOR? Well, In I what am- capacity? In my capacity as a practicing lawyer po, because the company that she represents is Whirlwind Corporation. Whirlwind Corporation po is isang service provider. At ang kliyente po niya ay ang Lucky South. And I'm happy po na nandito si Chairman Domingo para ma-explain ko anong nature ng service provider. They provide all services po to their POGOs, lalo na yung mga nasa POGO Hub, kasi po hindi nag-i-English yung mga POGO na yan. So they deal with the outside world using service providers. At yan po yung negosyo ni Whirlwind na kumpanya po ni Cassie Ong. No? At yung panahon nga po noon, ang problema nila, yung representante nila sa PAGCOR mismo, di umano, ang kanilang naging problema. So ako naman po, in-accommodate ko naman po dahil alam ko na parang nabiktima naman itong mga taong ito. At yun nga po, ang hiningi namin kung po pwedeng bayaran yung obligasyon na gives, no, by installment basis. Pero wala pa pong usaping lisensya nung panahon na yon. Mr. Chair, Mr. Roque. Interjection lang, Vice Chair. Kapraso lang. Just wanted to find out the Whirlwind Corporation is a Whirlwind Corporation is a realty development corporation. Am I correct? Tama po yan, Mr. Chair. At kaya po ako unang nakilala yan matapos ang eleksyon, ang nagpakilala po sa akin, sila daw ay mag-i-invest sa mga renewable energy projects. Pero former Secretary Roque, hindi sila nagpo-provide. No service provide. Hindi sila service provider, in other words. Kasi dito ata sa incorporation nila, it's all about realty development. So, I was confused kung nagpo-provide sila ng service ang Whirlwind. Apo. Well, again, apo. Nagpo-provide sila sa... Wait, sandali ha. Because in accordance with the SEC, ano lang po sila? Development, realty development. So, why are they providing services? Sila po ang umupa dun sa lupa, sa Porac, at sila po ang nagpagawa ng mga buildings. At sila po ang Yes. nagpapaupa sa Lucky South. Yes, So, correct. yung by being a service provider, at alam ko po naman po, ang patakaran ng mga ibang service provider, ganyan rin, sila nagbibigay ng physical infrastructure, pati computer sila nagbibigay, at iba pang mga serbisyo dun sa mga nag-ooperate ng POGO, kasi mga POGO talaga, mga Chino, at dun sila talaga sa electronic gambling na involved. So, aside from the realty development, they provide services as well. Tama po yan. At kaya But nga in po, relation to their SEC, ang purpose lang nila is specifically for development ng properties. So, I think there are some violation with regards to the delivering services as well. hindi ko pa because- po Mr. Chair, hindi ko pa po nakikita yung articles nila, pero totoo po na they are first and foremost a real It's here, estate company. Secretary Roque. The amended Articles of Incorporation of Whirlwind Corporation is
primarily is to engage in realty development. That's their purpose. Tama po. Mr. So, Chair, Kung sila po ay nagbibigay ng ibang serbisyo, then it's beyond their corporate responsibility nila. normally diba? po, merong primary at merong secondary. So it could be covered by a secondary purpose po, no? So we will At, check the meron namang secondary mga- purpose. Oo. Okay, for the meantime, we'll be asking. Sige, go ahead muna. I'll be hanapin ko lang. winding up my interpellation, Mr. Chair, to give a chance Walang to napalaho other- itong si Pimentel. Mr. Roque, Mr. Chair, kailan ho niyo nakilala si Cassandra Leong? Right after elections po, dahil I had to settle back to my practice, dahil natalo nga tayo ng Malinaw ha, right after election, hindi na ho siya spoke election, yan. and settled back to old projects that I left hanging, including Wala, tapos na siya. renewable energy projects. Paano ho niyo nakilala si Cassandra Leong, Mr. Chair? May nagpakilala po sa akin na isang Malaysian company also engaged in renewable energy, at ang sabi nila, sa Singapore, merong company na may presence sa Philippines that is seriously studying the feasibility of starting an integrated solar panel manufacturing facility, kasi nga po binoboycott ng mga Amerikano yung solar panels na made in China. Kailan po, anong year po kayo nakakilala ni Cassandra Leong? Matapos po ang eleksyon. Ang eleksyon po ay 2022. So, matapos po ang May 2022 election, kung hindi po ako nagkakamali, mga July or August po yan. Kailan po kayo pumunta sa PAGCOR, Mr. Chair? Ay, 2023 na po. 2023. Apo. Nung nakilala po ninyo si Cassandra Leong, hindi ba ninyo alam, hindi ba niya sinabi na she's involved in POGO operations? Ang alam ko po, sila nagpapaupa nga doon sa Porac. Pero that's one only of their businesses, at marami silang businesses, especially in Singapore. At in fact, ang palagi ko pong kausap ay isang non-resident sa Pilipinas. Lumilipad po siya from Singapore to discuss with me the feasibility of the solar energy project, no, which is in Cebu. At yun nga pong CEO na yun ang dahilan kung bakit hindi ko nakumbinsi sila mag-invest dun sa solar project na yun. Kasi ang reklamo ng kanilang CEO who's based in Singapore is napakababa po noong, ano ba tawag doon, yung babayaran po ng Meralco doon sa proyekto. No? Kasi yung proyekto na gusto ko sana mag-invest sila ay meron na pong ganon, no? PSA. So wala pong nangyari doon sa mga Mr. efforts Roque, sa ko. tingin niyo po, bakit kayo nilapitan ni Cassandra Leong? Ay ako po lumapit sa kanila dahil naghahanap po talaga ako ng investors para sa mga proyekto ng renewable energy. Are Kasi you in a fact, consultant of Whirlwind Corporation? I am in fact legal counsel po. Legal Because- counsel kayo Opo. ng Whirlwind Corporation. Opo. So you have had a long dealings with Cassandra Leong. Well, hindi po long kasi after I accompanied them in PAGCOR, 2 months later, they told me they have a problem with their landlord. That they were being evicted from the property at meron na raw writ of execution from the RTC. So sabi ko, paano nangyari yon? Ang sabi nila, kasi nagkaroon ng kaso na ejectment, yung lupa pala na pinirmahan nilang lease contract sa tatay, nagdidemandahan pala yung tatay at anak. Siguro alam ng mga taga Angeles yung kwento ng Cruz family. At ang nangyari, yung mga anak na registered owners, dinimanda sila ng ejectment, pero yung tatay, hindi naman binigay sa kanila yung mga papeles, itinago, kaya umabot na sa punto na nagkaroon ng writ of execution at dun sa kaso, may mga abogado na hindi naman nila Mr. inauthorize. Chair, last question, Mr. Roque. Magkakilala ba itong dalawang Chinese national at saka si Cassandra Leong? Hindi po. As far as I know, hindi po sila magkakilala at yan nga po ang aking ine-emphasize. Wala pong links at all itong request ng China sa Interpol to apprehend this Chinese fugitive with the issue of POGOs in the Philippines. Mr. Roque, Mr. Chair, I'm just curious kasi for the past several months, medyo mainit talaga ng Pogo. And it seems your name always crops up. Una yung kay Cassandra Leong. Your name was involved. Then itong pangalawa, itong sa raid ng bahay mo, your name again is involved. So, hindi po natin maalis sa madlang publiko at dito sa komitiba that you might be involved in these illegal activities. Hindi po tama yon, and I don't think there's any basis for saying that. Dahil sabihin na po natin na ako yung nag-aabogado,
Ang pag-aabogado po is not a basis for criminal liability unless you perform illegal acts. And then And not only that, Mr. Roque, may nakitang papeles, dokumente doon, signed by you when you're still the secretary during the previous administration. Yun talagang number. Kayo naman, yun talaga importante doon. Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang bidyong ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.